impeachment has been recognized as a tool para mapaalis mo yung kinikilala mo na tiwali doon sa gobyerno. Pero na pinag-uusapan nila yung impeachment, ang understanding nila yung mga normal setting, di ba? May panahon pa, magsusumiti ang House of Representatives, kukunin ng Senado, tuloy-tuloy, walang problema, kagaya na nangyari kay former Chief Justice Corona. Hindi nila na-anticipate yung ganitong sitwasyon na kung saan halimbawa ay wala ng tiyempo, di ba? Kasi sinabit ng House yan noong February na magkakampanya na sila. Alam mo, technically, ng time na yon na sinabit yan ng Kongreso, dapat doon, tuloy-tuloy silang nag-constitute into an impeachment court kasi yung 19th Congress hindi pa naman tapos. Ano nga naman ang gagawin nila? Nakakampanya na sila. Tapos ngayon tapos na yung kampanya, ang problema ay kulang naman din ng tiyempo or panahon. Hindi to na-anticipate noong mga framers ng ating saligang batas na pwedeng mangyari pala. So kaya nga itong pangyayari na ito, certainly, involves a lot of actions na hindi na-anticipate mismo ng batas. Kaya kung tatanungin mo kung legal ba to or hindi, pansinin mo, depende sa kakausapin mong legal expert, depende sa kakausapin mong abogado, iba't iba talaga yung opinion nila, iba't iba yung pagtingin nila. May nagsasabi hindi dapat ibinalik, ba't ibabalik mo, ikaw yung impeachment court, dapat tuloy-tuloy ka na. May nagsasabi rin, dapat hindi nga yan binalik, dapat ang mag-question ng articles of impeachment, yun mismong depensa, sabihin nila ito ay kulang. So, ang daming issue ang daming issue. But right now, honestly, the Senate can do anything what it wants to do. Kasi nga may presumption of regularity. Kapag nag-decide silang ituloy yan, di wala tayong magagawa. Pag nag-decide silang putulin, wala din tayong magagawa. Bakit? Kasi korte lamang ang magsasabi na mali yung ginagawa nila.